Nagsisimula ang pelikula sa isang van na naglalakbay sa isang kalsada sa gabing umuulan ng nyebe. Sa kahabaan ng nagyayelong kalsada ay mayroong isang nakahinto na kotse na ang gulong ay nabutas. Sa loob ng kotse ay may babaeng nagngangalang Juyon na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang mapapangasawa na nagngangalang Kim Soo na isang ahente. Habang siya ay naghihintay, lumapit sa kanyang kotse ang driver ng van na nakasuot ng itim na hoodie at nagtanong kung bakit siya mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi sa kanya ng dalaga na na-flat ang gulong ng kotse niya kaya naghihintay siya ng tow truck. Ang lalaki na naka-hoodie ay inalok siya na sumakay na lang sa kanyang sasakyan, ngunit pinayuhan siya ng kanyang fiancé na hintayin ng tow truck kaya magalang niyang tinanggihan ang alok ng driver at nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap. Pagbalik sa kalsada, ang driver ay naglakad patungo sa van at sumakay sa sasakyan, pinagmasdan siya ng dalaga at nagsimulang maghinala sa kanya nang ang van ay hindi gumalaw ng matagal. Dahil iba na ang kanyang pakiramdam, sinubukan niyang buksan ang makina ng kanyang sasakyan ngunit biglang dumating ang driver at binasag ang bintana, hinawakan siya at sinimulan siyang hatawin hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa huli ay kinaladkad siya nito at nag-iwan ng bakas ng dugo sa nyebe, at sa sumunod na eksena ay makikita natin na ang babae ay nakabalot sa isang plastic bag sa isang abandonadong bodega. Ang lalaki ay nasa kanyang tabi na itinatali ang kanyang kamay sa isang poste. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang magkamalay ang babae at nalaman niyang papatayin siya ng lalaki kaya't nakiusap siya sa kanya na huwag siyang patayin at ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ngunit ang lalaki ay hindi nakinig at walang awa siyang pinatay at pinagputol-putol. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isang bukid kung saan nakita ng isang batang lalaki ang isang plastic bag na may putol na tainga. Kinabukasan ng sumunod na gabi ay nagsimula ang pulisya ng malawakang paghahanap kay Juyon. Ang krimen ay masyadong nakakagulat kaya nagkaroon ng kaguluhan. Ang ama ng babae na siyang punong detective ay dumating sa pinangyarihan ng krimen at nagsimulang magdalamhati, ang kanyang kasintahan naman na si Kim Soo ay dumating din sa pinangyarihan. Samantala, ang mga manggagawa ay natagpuan ang kanyang ulo sa lawa at kinuha ito upang mabilis na ilagay sa isang kahon. Habang nagtitipon ng mga tao, ang forensic expert na may hawak ng kahon na naglalaman ng ulo ay nabitawan nito at gumulong ang ulo sa harap mismo ni Kim at dahil sa napakasakit na eksena ay tumulo ang kanyang luha. Pagkatapos ng kaguluhan, ang kanyang ama ay nakaupo at tulala na nagluluksa dahil sa katotohanang hindi man lang niya naprotektahan ang sarili niyang anak. Pagkatapos, ang lahat ng kanilang kamag-anak ay nagdadalamhati sa kanyang walang awang pagkamatay. Samantala, si Kim na isang ahente ng National Intelligence Service ay nagpasya na hanapin at patayin ang lalaking pumatay sa kanyang pinakamamahal na kasintahan at upang makamit ito ay nagbakasyon muna siya mula sa serbisyo. Sa sumunod na eksena ay nakipagkita si Kim sa kanyang kaibigan na isa ring ahente, binigyan siya nito ng GPS tracker at sinabi sa kanya na kung mananatili ang GPS sa loob ng katawan ng isang tao, ang kanyang lokasyon at ang lahat ng mga pag-uusap ay kanyang masusubaybayan. Kinabukasan ay nakipagkita si Kim sa ama ni Juyon, binigay nito sa kanya ang impormasyon tungkol sa mga serial killer na umaangkop sa profile ng taong pumatay sa kanyang anak at nalulugod siya sa kanya dahil sa kanyang planong paghahanap sa karumal-dumal na tao na ito. Pinuntahan ni Kim ang dalawang posibleng sospek na pinaniniwalaan niyang pumatay sa kanyang kasintahan, pinagbubugbog niya ang mga ito ngunit kaagad niyang nalaman na hindi sila ang tao na hinahanap niya kaya lumipat siya sa pangatlong sospek. Sa ibang lugar ay makikita natin ang isang babae na nakatayong mag-isa sa isang hintuan ng bus. Napakamalas niya dahil paparating ang killer na nakasakay sa van at tinanong ang babae kung kailangan niya ng masasakyan. Nagdadalawang isip ito noong una, ngunit kalaunan ay tinanggap din ang alok ng magpumilit ang lalaki. Sa loob ng sasakyan ay sinubukan ng babae na makipag-usap ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Nang maglaon ay kinuha ng lalaki ang isang tubo at sinimulan siyang hatawin sa ulo. At sa sumunod na eksena ay pinugutan na siya ng ulo. Si Agent Kim ay nagpanggap bilang isang kinatawan ng life insurance at pumunta sa bahay ng mga magulang ng driver at inalam ang pagkakakilanlan nito. Ang driver ay nagngangalang Jang at may isang anak, kinilala ng kanyang ina ang kanyang kamakailang larawan habang kinukundina siya ng kanyang ama dahil sa pag-iwan niya sa kanila. Kalaunan ay nakilala ni Kim ang anak ni Jang na nagbanggit sa kanya tungkol sa lokasyon ng kanyang ama. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa bahay ni Jang kung saan nakita ni Agent Kim ang mga bag ng mga babae at mga damit na pambabae. Doon ay nakumpirma niya na si Jang ang tunay na salarin na hinahanap niya. Habang iniinspeksyon niya ang bahay ay nadiskubre niya ang kwarto kung saan pinapatay ang mga babae, at bigla siyang napaluhan nang makita niya ang engagement ring ng kanyang kasintahan na nahulog sa pagitan ng mga drain pipe.
Ngayon ay malalaman natin na ang killer ay isang driver sa paaralan. Ito ay isang perpektong trabaho para sa kanya upang makapagtago dahil nakikisalamuha siya sa komunidad. Sa sandaling malaman ng pulisya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Jiang, pumunta sila sa paaralan upang hanapin siya at hiniling sa isa sa mga manggagawa na tawagan siya. Nang makita niya na may tumatawag ay makikita sa mukha ni Jiang na alam niyang nasa panganib na siya. Ngunit nakalulungkot dahil sa puntong ito ay makikita ang mag-isang mag-aaral na babae sa van. Dahil alam ni Jiang na malapit na siyang mahuli, mabilis siyang nagdesisyon na patayin ang babae. Sa sumunod na eksena, ang mag-aaral na babae ay dinukot niya at dinala niya sa isang greenhouse at nagplano siya na gahasain at patayin doon ang babae. Ngunit habang sinisimulan niya ang karumal-dumal na gawain, nahuli siya ni Kim Soo. Si Jiang ay naglabas ng isang patalim at humarap kay Kim, at isang away ang sumiklab sa pagitan nila ngunit mas nangingibabaw si Kim Soo. Natakot si Jiang at sinubukan na tumakas, ngunit napigilan siya ni Kim Soo. Habang nag-aaway sila ay binalot ni Agent Soo ng plastic bag ang ulo ni Jiang at pinalo ang mukha nito gamit ang bato ng ilang beses. Nang malapit na niyang mabasag ang bungo ni Jiang, binitiwan niya ang malaking bato. Ang ekspresyon sa mukha ni Kim ay nagpapakita ng pagnanais na patayin ang mamamatay tao na ito, ngunit alam niya na ang isang mabilis na pagkamatay ay hindi sapat para sa kanyang ginawa sa kanyang kasintahan. Kaya naman ipinasok niya ang GPS tracker sa kanyang lalamunan at binali ang kanyang braso. Pagkatapos ay makikita natin na nagbalik na ang kamalayan ni Jiang at nakita niya ang isang envelope na puno ng pera sa ibabaw niya, at tila nagulat siya kung bakit iniwanan siya ni Kim ng isang envelope na puno ng pera. Lumipat ang eksena sa highway kung saan si Jiang na nabalian ng braso ay naglalakad at naghahanap ng masasakyan habang nakabuntot sa kanya si Agent Soo. Sa wakas ay nagawa ni Jiang na makasakay sa isang taxi. Ang driver ng taxi ay tila may pasahero sa likuran ngunit sinabi ng pasahero na masarap makisama sa ibang pasahero. Pagpasok niya sa sasakyan ay napansin niyang ang likurang pasahero ay tahasang nakatitig sa kanya, kaya kaagad siyang naghinala na may masama itong balak. Bukod dito ay napansin ni Jiang na magkaiba ang litrato ng driver na nasa lisensya kumpara sa mukha ng driver. Siya ay nanahimik ng ilang sandali upang makapagpahinga. At habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay ay agad niyang pinatay ang driver at ang pasahero sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanila ng maraming beses gamit ang kutsilyo hanggang sa bumangga ang sasakyan. Nang maglaon ay natuklasan niya ang katawan ng orihinal na driver sa trunk, saka siya tumawa at tinawag na baliw ang mga pumatay. Upang malinisan ang kanyang mga sugat, pumunta siya sa isang lokal na klinik na nakasuot ng dilaw na soccer jersey habang sinusundan pa rin siya ni Agent Soo. Sa loob ay hindi makontrol ni Jiang ang sakit sa kanyang pag-iisip dahil tinawag niya ang nurse papunta sa isang kwarto. Sinimulan siyang guluhin ni Jiang kaya ang nurse ay nagmakaawa, ngunit ang hayop na lalaki ay nagpatuloy sa sexual na pag-atake sa kanya. Sa oras na yun ay bumukas ang pinto at dumating si Agent Soo, pagkatapos ay itinutok niya ang fire extinguisher sa mukha niya. Dahil nagulat ay sumigaw si Jiang at tinanong kung sino siya. Bilang tugon ay pinalo niya ulit ito sa kahiniling sa nurse na manatili upang asikasuhin ang sugat niya. Higit pa rito, si Agent Soo ay walang awang tinusok ang kanyang mga bukong-bukong gamit ang scalpel, pagkatapos ay sinabihan niya si Jiang na ito ay simula pa lamang at ang iyong bangungot ay mas lalong magiging malala. Makikita natin ang sugatan na si Jiang na bumaba sa isang taxi ngunit siya ay nagpatuloy pa rin, pagkatapos ay nagmaneho siya pababa sa madilim na highway habang sinusundan siya ni Agent Soo. Iniwan niya ang kanyang sasakyan at saka siya nakisakay sa isang sasakyang pang-militar. Sa sumunod na eksena ay makikilala natin ang dalawang bagong karakter, ang kaibigan ni Jiang na si Taiju na isang cannibal at may alagang mabangis na aso, at sa kanyang lugar ay nakarating na si Jiang. Samantala, makikita natin si Agent Soo na nakikipag-usap sa hepe at sa kanyang kapatid na babae na nagbabahagi ng kanyang kawalan ng kapanatagan sa kanya na humihimok na ihinto na niya ang kanyang paghahanap. Ngunit tumanggi si Agent Soo na sundin ang kanyang kahilingan at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis. Sa kabilang banda, si Jiang, ang kanyang kaibigan, at ang kasintahan ng kanyang kaibigan ay casual na nag-uusap sa isang hapagkainan habang ninanamnam ang laman ng mga tao. Sinabi ni Jiang sa kanyang kaibigan na nabaliw na siya, saka tumayo upang kumuha ng alak. Samantala, nagkomento si Taeju na ang naghahanap sa kanya ay isang kamag-anak ng babaeng pinatay niya saka tumawa dahil nag-e-enjoy siya sa nangyayari. Salamat sa GPS tracker dahil naririnig ni Agent Soo sa labas ang buong pag-uusap. Sa loob ay iminungkahi ni Taeju na matulog na si Jiang habang inihahanda niya ang kanyang susunod na pagkain,
Pagkatapos ay makikita natin ngayon si Jiang na naninigarilyo habang nakahiga sa kama at sinusubukan na alalahanin kung sino ang tao na yun. Naalala niya ang isang singsing at nagsimulang matandaan ang mga pangyayari at sa wakas ay naalala kung sino ang biktima at kung bakit siya walang awang binubugbog ng tao na ito. Sa kabilang banda, makikitang kinakaladkad ni Taeju ang isang babae na dinukot niya. Upang mapatay ang babae ay kinaladkad niya ito at dinala sa kusina. Habang pinagbabantaan ng lalaki ang inosenteng babae, dumating si Su sa pinangyarihan at hinarap si Taeju at saka binali ang kanyang mga buto. Habang nag-aaway sila ay narinig ni Jiang ang kaguluhan at kinuha ang isang shotgun saka nagsimulang bumaril patungo kay Agent Kim. Naiwasan ni Su ang mga putok at nakatakas sa silid. Tinulungan naman ni Jiang ang kanyang kaibigan habang si Agent Su ay nakahanap ng isang tubo. Habang siya ay nag-aantay, nakita siya ng kasintahan ni Taeju kaya pinatumba niya ito. Nagtapos ang kaguluhan sa isang ganap na nakakakilig na laban kung saan nilabanan ni Agent Su si Taeju at sa kalaunan ay pinukpok ang tubo sa ulo ni Jiang kaya nawalan ito ng malay. Sa ibang lugar, nakipag-usap ang opisyal sa hepe at hinihiling sa kanya na patigilin si Agent Su sa paghahanap. Samantala, ang mga kriminal ay dinala sa ospital para maasikaso ang mga pinsala. Pumunta rin si Agent Su sa ospital dahil nasugatan din siya. Makikita natin si Jiang na nakahiga sa isang hospital bed at nakikinig sa usapan ni Agent Kim at ng kanyang kapwa-ahente. Tinanong ng ahente si So kung gumagana ng maayos ang GPS at sa sandaling ito ay napagtanto ni Jiang na nasusubaybayan siya ni Agent Su sa pamamagitan ng GPS. Nagsimula ang sumunod na eksena sa isang madilim na lagusan kung saan nagising si Jiang. Alam na niya ngayon na naririnig siya ni Agent Kim kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya. Sinimulan ni Jiang na paglaruan ng isip ni Su sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanya na ang kanyang kasintahan ay buntis at nakiusap sa kanya na huwag siyang papatayin at kung paano niya ito pinagputol-putol. Pagkatapos ay nakuha ni Jiang ang tracker at ipinasok ito sa loob ng ibang lalaki, at maya-maya ay dumating si Agent Su sa lokasyon at nalaman na nakatakas na si Jiang. Samantala sa ospital, bigla na lang nakatanggap ng tawag ang pulis mula kay Jiang na nagsasabing handa na siyang sumuko. Samantala, nagtungo si Agent Su sa ospital upang imbestigahan si Taeju upang malaman ang posibleng kinaroroonan ni Jiang at kung ano ang susunod niyang planong gawin. Mapanuksong isiniwalat ni Taeju na si Jiang ay nagpaplanong patayin ang hepe, ang ama ng kanyang kasintahan, at ang kanyang natitirang anak na babae, pagkatapos ay sa kanya isusuko ang kanyang sarili. Nagbiro pa si Taeju tungkol sa kung paano din nasiyahan ang babaeng ito. Sa galit ni Su ay sinimulan niyang pilasin ang bibig ni Taeju saka binali ang kanyang panga. Makikita natin sa susunod na eksena na humaharurot ang mga sasakyan ng pulis patungo sa bahay ng hepe, ngunit huli na ang lahat dahil nauna nang nakarating si Jiang sa lugar. Malupit niyang pinalo ng dumbbell ang pinuno at pinatay din ang isa pa niyang anak na babae. Samantala, nakarating si Agent Su sa bahay kung saan naroroon na ang mga pulis. Doon ay pinagalitan ng punong opisyal si Agent Su dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Pumasok siya sa loob ng bahay para lang makita na malubhang nasugatan ang hepe, at sa oras na yun ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jiang at tinanong siya kung sino sa tingin niya ang nanalo sa kanilang dalawa. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay at mabilis na nagmaneho, habang si Jiang ay nakatayo sa abalang interseksyon sa pagtatangkang isuko ang sarili. Gayunpaman, dumating sa eksena ang desperado na si Agent Su saka nagawang sunggaban si Jiang at dinala siya papunta sa parehong bodega kung saan niya pinatay ang kanyang kasintahan. Sa mga huling sandali ng pelikula, makikita natin na itinali ni Agent Su si Jiang sa ilalim ng sarili niyang pampugot ng ulo at nagkaroon ng matinding palitan ng mga salita sa pagitan nila. Sinabi ni Jiang na mapayapa ang isip niya dahil alam niyang pinatay niya ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at walang halaga ng sakit na maaaring maiuugnay sa sakit na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay nagsimula niyang pinahirapan si Jiang sa pamamagitan ng pagpasok ng tornilyo sa kanyang bibig sa pamamagitan ng kanyang mga pisngi. Nang wala nang magawa si Jiang, nagsimula siyang umiyak at nagsusumamo para sa kanyang kamatayan. Matapos ang ilang walang kwentang salita mula kay Jiang, si Agent Su ay tahimik na lumabas ng bodega. Sa sumunod na eksena ay makikita natin na ang pampugot ng ulo ay nakatali sa pinto. Ang mga magulang at anak ni Jiang ay papasok na sa bodega kaya nakiusap sa kanila si Jiang na huwag buksan ang pinto. Ngunit hindi sinasadyang nabuksan ng sariling mga magulang ni Jiang ang pinto at bumagsak ang pampugot ng ulo dahilan para matanggal ang kanyang ulo at gumulong ito sa harap ng kanyang anak at mga magulang. Ang pelikula ay natapos habang si Agent Su ay papalayo mula sa bahay na sobrang sama ng loob, at dahil sa lubos na kirot at paghihirap ay napaluha siya.
Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!